Ngayong gabi sa reunions, hulog ng langit ang pinaglilingkurang mag-anak ni Vivian. Dito kasi siya nakaramdam na magkaroon ng isang pamilya. Parang minahal nila akong totoo na para pinakita nilang mas importante ako sa kanila. From the start, talagang in-endorse ko na yung family ko sa kanya kasi she'll be the one to take care of my immediate family. So, sa start pa lang, close na talaga kami. Ngunit alam ni Vivian na hiram lang ang kaligayahang kanyang tinatamasa. Makapiling pa kaya niya ang tunay na pamilyang ketagal niyang inaasam. Umiyak na lang po ako, naisip ko. Siguro kung nandiyan lang yung nanay ko, hindi ko mararanasan itong nandito ko sa Home for Girls. Niyayakap ng takot ang mga puso ng mag-asawang Vincent at Nene. Ang dalawa kasi nilang anak nawawala. Miss na miss ko na kayo, Sil. Ratuper, umuwi na kayo. Kasi namimiss ko na kayo, hindi ko kaya mabuhay kung wala kayo. Lingid sa kanila, ligtas na kinakalinga sa isang shelter ang mga paslit. Naglakad po. Isang sulat ang huhudyat sa pagbabalik ng nangungulilang magkapatid sa piling ng kanilang pamilya. Oh, ayun na. Nakakaya na sila. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho at ito ang programang magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng inyong dugo. Ito ang Reunions. Bahay ampunan ang nakagis ng tahanan ni Vivian, ngunit ayaw niyang manatiling walang pamilyang kinabibilangan. Kaya naman kahit bumibilang na ng 2 dekada, pursigido siyang hanapin ang ina na hindi pa niya nakikilala. Lumaki ako sa bahay ampunan. Walang ina, walang ama, ang tumayong pamilya ko, mga ulila at mga batang tulad ko. Naghahanap ng pamilya, magmamahal sa kanila. Kasabay ko sa aking paglaki, ang pangarap na makita ang aking inang mahigit 2 dekada ko nang hindi nakikita. Ako si Vivian, naghahanap ng tunay na tahanan. Ito po yung tinatrabaho ko. Dito po ako nagtatrabaho. 1 taon na po ako dito. Saka, ito na rin po yung tahanan ko. Dito na po ako natutulog. Sa loob ng 23 taon, tila NPA o No Permanent Address ang kasambahay na si Vivian. Palipat-lipat raw kasi siya ng bahay kung saan siya nangangamuhan. Sa pamilya Lopez, pinakamalapit si Vivian sa kanyang amo na si Veronica. Sa start pa lang, close na talaga kami. Talagang in-endorse ko na yung family ko sa kanya kasi she'll be the one to take care of my immediate family. Para na po siya yung tumayo na nandyan na yung ate ko siya, parang anghel ko siya sa buhay ko. Nagkataon kasing kapangalan daw ito ng ina niya na 2 dekada na niyang hindi nakikita. Sabi ko, yung nanay mong yan, sabi ko gano'n. Katukayo ko pa, sabi ko gano'n. Hinahanap ko sa buhay, makapiling ko lang yung nanay ko. Yun lang po ang pangarap ko eh. Sa Camarines Sur lumaki si Vivian, kapiling ang kanyang amang si Luis at ang kanyang madrasta, hindi na namin papangalanan. Kasi hindi ko naman po alam kung ano po nangyari sa kwento ng buhay ng tatay ko sa kananay ko eh. Basta lumaki na lang po ako, walang nanay.
noong 1995 na bilanggo raw ang ama ni Vivian dahil sa isang maselang kaso. Dito naiwan si Vivian sa kamay ng kanyang malupit na ina-inahan. Hindi naman po mangyayari sa buhay ko kung nandyan lang po sa buhay namin. Hindi magkakalit-silit yung buhay ko. Hindi ko mararanasan na mabubugbog ako na hindi ko naman po kaano-ano. Sunod na lamang nabalitaan ni Vivian, namatay na pala ang kanyang ama sa piitan dahil sa sakit sa baga. Samantala, patuloy ang malaimpyernong buhay ni Vivian sa piling ng kanyang madrasta. Patuloy niya ako sinasaktan. Wala naman po akong masabing dahilan kung bakit ako sinasaktan. Sa bawat pasa at galos ni Vivian, katumbas ay mga panalangin na may sasaklolo sa kanya. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ng DSWD at agad itinurn over sa isang shelter na siyang nagsilbi niyang tahanan sa mahabang panahon. Masaya naman po na may kahalong kalungkutan. Kasi pag dumarating yung, nandun na yung mga pamilya ng iba kong kasama, syempre ako walang pumupunta sa akin. Umiyak na lang po ako, niisip ko. Siguro kung nandiyan lang yung nanay ko, hindi ko mararanasan tong nandito ko sa Home for Girls. Subalit pagtungtong sa edad na 17, kinailangan na ni Vivian na lisanin ang bahay ampunan. Ginawa mo nila akong kahit na mag-isa, kakayanin ko. Kasi wala naman po yung nanay ko eh. Kailangan ko pong taguyod po yung sarili ko. Hinanap ni Vivian ang kanyang kapalaran sa syudad. Hanggang namasukan na nga siya sa iba't ibang mga pamilya. Pagkagat ng dilim, kasabay ng paghuni ng mga kuliglig, ang mga katotohanang bumibingi kay Vivian. Ang hirap po talaga eh. Lagi na lang po nasa isip ko yung mga nangyayari. Ang parang ayaw nilang mawala. Pag nag-iisa ka na lang, puntaan mo na lang ako dito kung gusto mo akong makita. Kasi kung akong tatanungin, gustong-gusto na kitang makita, Nay. Gusto ko na kitang mayakap. Sa birth certificate na ito, umaasa si Vivian na mabibigyang linaw ang kanyang pagkatao. Ayon dito, Veronica Masong Delan ang buong pangalan ng hinahanap niyang ina. Ayon doon sa binigay sa ating birth certificate ni Vivian, taga Pulang Daga Bagumbayan, Paracale, Camarines Norte yung nanay niya. Pangalan ng nanay niya, si Veronica Masong Delan. Ang plano natin ngayon, puntahan natin doon sa Camarines Norte para tayo mismo yung maghanap kung nasaan yung nanay niya. Ang grupo ng reunions nagsimula ng hanapin ang nawawalang malaking piraso sa buhay ni Vivian. Sir, sa yung barangay hall po? Yung malaking yan. Ito po, ito po. Yung mataas. Ito mataas. Oo. Sir, kilala niyo po ba si Veronica Masong Dilan? Nasa barangay po ba ninyo to si Veronica? Opo. Kagawad ko po ako yung nandito na yung sa barangay namin. So matagal niyo na pong kilala si Veronica. So saan po siya nakatira ngayon, sir? Sa Purok-Sais, Munting Buhangin Pulang Daga. Doon po sa dating Maya Resort. Dito na sa bandang. So pwede natin puntahan dumating ngayon? ng resort. Pwede natin puntahan ngayon, Kap? Opo, pwede Tara natin po. puntahan. Alala mo ate sa akin. Kayo po. Kayo po, ma'am, si... Veronica.
Veronica. Ikaw po ba yun? Ako po si Vivian Negre. Sa aming pagsasaliksik, naninirahan sa Bicol ang hinahanap na ina ni Vivian na si Veronica at piping saksi raw ang langit sa pinagdaanan niyang kalbaryo mula nung nawalay sa kanyang piling ang kanyang anak. Sa tuwing sisikat ang araw, sa silong na ito madalas matagpuan ang ina ni Vivian na si Veronica. Nag-iisa, tila may hinihintay. Ini-imagine ko nga ang anak ko, pagising ko na ng umaga kakatok. Ini-imagine ko yan parati. Pero hindi nangyari. Nung tuwing sapit ang bagong taon, sabi nila mag-wish. Wala rin. Taong 1987 daw nung yayain siya ng kanyang dating mister na si Luis na umuwi sa Camarines Sur para doon na manirahan. Talagang hindi makakabuhay ng pamilya doon sa lugar na yun. Ngayon sabi ko, ayaw kong sumama sa iyo. Dito na lang ako sa Paracali. Dahil hindi sila nagkasundo, nauwi sa hiwalayan ang kanilang pagsasama. Habang namamalengke si Veronica, puwersahang tinangay raw ni Luis ang nooy 1 taong gulang na si Vivian. Doon na niya kinuha sa magulang ko. Pag uwi ko, wala na yung anak ko. Pinuntahan ko. Agad sumugod si Veronica sa tinutuluyang bahay ng kanyang asawa para bawiin si Vivian. Pero Sabi ko, parang awa na ninyo. Sabi niyo kung nasaan yung anak ko. Nasa daw, Albay. Iyak ako ng iyak. Sabi nanay, sabi ko, tigilan ba? Sabi, wala tayong magagawa kung sana tinago ni Luis ang kanyang anak. dito namin nadiskubre na hindi lang pala isang bata ang pinaglalabanan nila nung panahong yon. Dahil si Vivian, may panganay pa palang kapatid, si Josephine. Ito raw ang naiwan sa poder ni Veronica. Ngunit kanya rin itong iniwanan sa kanyang ina habang nakikipagsapalaran siya sa Zambales. Sa haba ng panahon, bahala na, sabi ko, may Diyos naman, sabi ko, magkikita rin kami ng anak ko. 7 taon na raw ang nakalipas at lahat, pero wala pa ring balita si Veronica kung ano na ang nangyari sa kanyang anak. Pero mas talaga itong Vivian, hindi ko talaga nakita yan ay. Simula nung 1 taon niya hanggang ngayon, hindi ko na nakita. Yan talaga ang parati na laman sa isip ko talaga. Makita ko, makapiling ko. Magkan, mayakap lang. Anak ko na yun. Talagang hindi ko na siya iiwanan. Kamas ko na saan ako naroon siya. Ano ko yung pagkukulang ko sa kanya, yung pag-aalaga. Pupunuan ko yun. Sa lahat ng mga munting tagumpay at pighati, ang kanyang ate Rebecca lamang daw ang naging kakampi ni Veronica. Siya daw siya nalulungkot na lala yung anak niya. Gusto nang magpakamatay. Sabi ko, huwag ka kung ganyan at masama yan. Ginagalitan ko siya. Sa mukha ko ang loob mo. Paano ka kung wala ka? Paano mo ka kung makakita ang anak mo? Samantala, nabalitaan din daw dati ni Veronica na hinahanap siya ng DSWD tungkol sa kanyang bunsong si Vivian. Ngunit ang nakarating sa kanyang balita di umano, itinago raw ng mga kamag-anak ng kanyang unang asawa ang kanyang kinaroroonan. Nagtanim din ako ng galit sa kanila. Tuwing tatanong ko, makita ko wala silang masabi. Sabi ko, anong klase kayo? Tsahin. Dugo din ninyo yun Bakit niyo pinapabayaan? Wala talaga daw kung ano-ano nang alibay nila. Ibinahe na namin siya papunta sa Bicol. Kasama ang kanyang amo. Gabi na nung narating namin ang bayan ng Paracale, inabutan namin si Veronica sa nakagawian niyang pampalipas oras. Ang hindi niya alam, magsisimula ng sumilip ang pag-asa, makalipas ang 23 taon. Pwede mo magtanong, dito daw po nakatira si Veronica? Dito po.
Sino po sila? Nagpakiramdaman muna ang mag-ina. Ako si Veronica. Ikaw po ba yun? Ako po si Vivian Negre. Sabi ko na nandito kayo. Nasaktan ko eh. Pagtingin ko pa lang tayo ng anak ko. Anak ko! Anak ko! Anak ko! Sa akin, anak. Nabulok ko eh. Dito na ba yung nagkataon ko? Kita na niya na po. Gusto nang makita ang kapili mo. Hindi na makakala sa akin, anak mo. Sa atin, yan, malaking malaking babae. May kapatid po ba ako? Akala ko ako lang. Hindi, dalawa kayo. Kakasakit ang kaisip sa'yo. Wala po ko yung mag-isip. Nandito na ako. Hindi ka talaga naging nanakit sa akin, ano? Wala naman po. Okay. Nakita mo. Nakilala na rin ni Vivian ang kanyang tiyahing si Rebecca. Para ka tayong maganda. Gusto na kita. Ito okay lang. Hindi naman ako nagkakasakit. Kayo. Payat-payat nyo. Tumulong sa akin si Miss Veronica. Nakilala na rin ni Veronica ang katukayo niya na amo ng kanyang anak. Susi ng tagumpay po na. Pangarap niya po yun. Salamat sa iyo. Maraming salamat sa iyo. Nagulat nga pa ako. 1 taon na sa amin. Hindi ko alam na hindi niya pa kayo nakikita. Ang pangarap niya po, unang sinabi niya yun. Bakit kayo maako? Sobrang happy kasi may sarili na akong bahay at malayang-malaya na ako. Para ako na gumian na, wala na yung, parang wala na yung tinik na bumao sa dibdib ko. Pin, kung nasaan ka man naroroon, ito yung kapatid mo, oh, nahanap, nandito na, umuwi ka na rin anak. 7 taong ka na, hindi rin na umuwi. Alam kong pangarap mo rin niya makita si Vivian. Ito na anak ko, nakita mo andito. Nandito anak ko, yung kapatid mo. Sarado na ang madidilim na kabanata sa buhay ng mag-inang Veronica at Vivian. Sa kasalukuyan, kinailangan munang bumalik ni Vivian sa Maynila. Ngunit ipinangako niyang lagi siyang babalik sa Paracale, kung saan niya natagpuan ang matagal na niyang inaasam, isang tunay na tahanan. Miss na miss ko na kayo, Sil. Tuper, umuwi na kayo. Kasi namimiss ko na kayo. Hindi ko kaya mabuhay kung wala kayo. Tila sinasampal ngayon ng kaliwat ka ng mga pagsubok ang mag-asawang Vincent at Nene. Bukod kasi sa nawala ng trabaho si Vincent, isang mas malaking suliranin ang pinapasan ngayon ng mag-asawa, ang pagkawala ng kanilang mga anak na sina Russell at Topher. 5 lang! Bakit? Taya! Akin ba? Tabla! Tex, ito ang larong kinagigiliwan ng mga chikiting sa Barangay San Roque, Antipolo, Rizal.
Pero ang mag-asawang Vincent at Nene, nagdadalamhati sa tuwing nakakakita ng mga batang nagte-text. Ito rin kasi ang paboritong laruin ng mga anak nilang sina Russell at Topher na mahigit 2 linggo nang nawawala. Kasi po mahilig sila maglaro ng text tuwing hapon. Kaya pag po nakikita ko sila mga bata naglalaro ng gano'n, naalala ko sila. Tsaka nalulungkot ako kasi hanggang ngayon hindi ko pa sila nakikita. Naaalala ko po sila kasi yung po laging nilalaro nila eh. Kaya pag nakakita pa ako ng mga bata na naglalaro ng text, naaalala ko talaga sila. Dating naninirahan sa Bulacan ang pamilya Bueno. Pero nung natanggal sa trabaho ang kanilang padre de pamilya, nakitira sila sa mga kamag-anak sa Antipolo at mukhang nakasama raw ang paglipat nilang ito. March 8, 2010, pumasyal sa isang kamag-anak sa Pasay City ang mag-asawang Vincent at Nene para humingi ng konting tulong. Katulad ng nakagawian ng mag-asawa, inihabilin nila ang kanilang mga anak sa pangangalaga ng pinsan ni Vincent na si Mitch. Kasi po, nung araw na yon, tanghali po nun, pinatulog ko po sila para hindi po sila gumala sa labas kasi po mainit. Tapos po, nung mga magandang 4:00 na nagising po ako, ayun, hinanap ko po yung dalawang magkapatid, si Topher at si Russell. Tapos tinanong ko sa kapatid nilang si Bea. Sabi po, nasa labas po naglalaro ng text. Lumabas na po kami ng kaila, hinanap po namin, nakaabot na kami ng palengke, ng simbahan, kung saan-saan po. At saka sa mga kapitbahay ko, baka nandun po yung magkapatid, pero wala pa rin po. Siyempre po, kabadong-kabado ako noon, tapos sising-sisi ko yung sarili ko kasi bakit nangyari yun na nawala sila, na ako po yung nagbabantay. At dahil bagong salta raw ang 2 bata sa kanilang lugar, maaring naligaw sila. Ang alam lang po nun, Antipolo po. Pero hindi po nila alam kung saan po sila sityo nakatira. Bukod kina Russell at Topher, may 3 pang anak ang mag-asawa. Ito po si Bea Jane, pangatlo, at saka ito yung pang-4, si John Dick. Ito po yung bunso namin si Rendin. Pinakaapektado sa lahat si John Dick sa pagkawala ng kanyang mga kuya. Kuya, sana naroon na tayo. Nakauwi na tayo. Ako hindi ko na tayo awayin. Kapatid po yan. Kapatid to? Opo, ito yung kuya. Yan ang sunod sa kanya. Magkasama to? Opo, magkasama po yan kahit saan sila nagpunta. Daming bata doon. Hindi ba Felipe? Dito, tingnan niyo dito. Marami dyan mga bata. Ito lagi itong nasa video, ante. Siyang bidyuhan. Ngayon, imbes na sa paghahanap ng trabaho nakatutok ang atensyon ni Vincent, kayod kabayo siya sa paghahagilap sa mga anak, kasama ang kanyang misis na si Nene. Dalawa po magkapatid. Ang tiyahin ni Vincent na si Edith, hindi na rin ngayon mapakali sa pagkawala ng kanyang mga apo. Siyempre po, napakalungkot ho at napakahirap dahil apo namin yan. Siyempre, kahit ano po, talagang napakasakit. Kailangan talaga makita namin. Sana wag naman mapunta sa masasamang kamay yung mga anak ko. Mabuti sana yung nakakup sa kanila. Kahit isang araw man lang, huwag kahit may kumatok, may tumawag sa amin na nandito. Ganun lang po inaasahan namin na sana nga po maawan Diyos sa amin. Miss na miss ko na kayo, Sil. Tupper, umuwi na kayo. Kasi namimiss ko na kayo. Hindi ko kaya mabuhay kung wala kayo. Ito na yung sulat na ibibigay natin dun sa mga magulang ng mga bata. Sina Nene at si Vincent. At yung mga bata naman, wala silang kaalam-alam. Magkikita na sila ng kanilang mga magulang. Kinupkop ng isang shelter sa Makati ang magkapatid na Russell at Topher. Bago sila umuwi, personal kong iniabot ang isang sorpresa sa kanilang mga nangungulilang magulang.
March 24, 2010, bumiyahe ang aming staff papuntang Makati para bisitahin ang isang social worker na minsan nang dumulog sa aming tanggapan. Bit-bit kasi niya noon sa kanyang pagbisita ang mga larawan na hawig sa mga nawawalang anak ni na Vincent at Nene. Ito nga po pala yung dalawang picture na dinala ko doon sa tanggapan ninyo. Ito kay Russell at si Topper. Ura-urada kaming nagpasama papunta sa kanilang shelter. Kilala niyo to? Sino to? Kayo to? Saan ka dyan? Ay, ikaw yan. 2 linggo nang nakalilipas nung nakita raw ng mga staff ng Bantay Bayan sa Barangay Urdaneta sa Makati ang magkapatid na Russell at Topher. Palaboy-laboy kasi sila sa labas ng Urdaneta Village. And yun, ang dungis-dungis nila. Hindi pa nga sila kumakain, hindi pa naliligo. Kaya naman agad itinurn over ang 2 bata sa Makati City Social Welfare and Development. Kwento ng magkapatid, lumabas daw sila ng bahay para hanapin ang kanilang mga magulang. Naglakad. Naglakad po. Hanggang inilayo na raw sila ng kanilang mga paa, palayo sa kanilang tirahan. Ito yung address lang na binibigay nila sa akin, crossing. Sabi nga ng ibang social worker, ang daming crossing. Kuya, ang daming crossing dito. Hindi nila alam yung exact address nila. Siyempre, hindi namin sila pwedeng pabayaan lang sa daan. Sa kabutihang palad, kinanlong sila sa shelter na ito. Malungkot sila. Nagsasabi lang sila na gusto na namin umuwi, lalo na pag nag-aaway yung magkapatid. So, kasi silang dalawa, most of the time, nagkakaharutan hanggang nagkakapikunan. Sila lang dalawang yon. So, andun na yung magsasabi yung kapatid na bunso, gusto niya na umuwi. Gayunman, namimiss pa rin daw nila ang kanilang paboritong libangan. Text sa Jolene. Text siya ka, Jolene. Ba't gusto niyo laruin yan? Masaya po. Masaya. Sino mas magaling? Sino mas magaling mag-text siya ka mag-Jolene? Ako. Sa kabila ng maayos na kalagayan, may malalim na saloobin ng magkapatid, lalo na ang panganay. Bakit masakit? Ha? Hindi totoo. Pag hindi totoo. Ano yung hindi totoo? Pag hindi totoo sila. Ano nga? Ano yung hindi totoo? Yung drawing. Anong gusto mo mangyari sa drawing mo? Isang liham ang hiningi namin sa magkapatid. Samantala, sa resort na ito, muling mabubuo ang Pamilya Bueno. Habang nagsushoot ako para sa aking mga programa, inihanda ng aming staff ang sulat ng magkapatid. Ito na yung sulat na ibibigay natin dun sa mga magulang ng mga bata. Sina Nene at si Vincent. At yung mga bata naman, wala silang kaalam-alam. Magkikita na sila ng kanilang mga magulang. Habang kausap ko ang Pamilya Bueno, parating naman na sina Russell at Topher kasama ang mga staff ng Makati CSWD. Mula nun, wala na ho kayong balita? Maya-maya pa. Oo, ito ha, may sorpresa kami sa inyo. May sulat kami sa inyo. Basahin na po namin. Sige, basahin. Topper po ang Ano sabi? Dear Mama, dear Papa, sana po makauwi na kami ni Kuya. Dear Mama, mahal na mahal ko kayo. Gusto kong makasama namin kayo, Topper Russell.
Ilang sandali pa. Oh, ayan na. Naku, ayan na sila. Halina na. Abang eh. Ano gawin na? Maraming salamat po, ma'am. Sino dyan o yung panganay? Ito po si Russell. Oh, ito si Topper. Oh, Russell, bakit ka kasi pumunta ng Pasay? Hindi matanda. Hindi naman kayo natulog sa kalsada. Isang beses? Huwag nyo nang gagawin ulit, ha? Sa bahay lang, ha? Mahirap mawala, di ba? Na-miss mo ba, kuya? Sinong mas na-miss mo? Si Russell o si Topper? Sila po. Ah, pareho. Salamat po, hindi po namin makakalimutan po. Maliit na bagay lang yan. Madali naman mahanap. Salamat po. Salamat po. Huy, wag na kayong aalis ng bahay, ha? Huy, ha? Russell, huwag ka nang lalayas, ha? Tayin mo na lang sila sa bahay. Masayang masaya po. Para pong mga hindi ko maipaliwanag ang tuwa na nararamdaman ko ngayon. Sa lahat po ng katulad kong mga magulang, sana po huwag niyo po pabayaan mga anak niyo. Kasi po sa panahon po ngayon, mahirap na po kasi mahirap na po mawalan ng anak. May mga pagkakataong susubukin ng panahon ng ating katatagan. Isipin na lang natin na ang mga pagsubok na ito ang siyang magpapatibay sa pagkakabigkis ng ating mga tahanan. Narito ang mga kaso ng mga nawawala na idinulog sa aming programa. Si Edison Gonzaga, 22 years old. Si Keith Agravante, 14 years old. Si Alma Postanes, 38 years old, may pekas ang mukha, huling nakita January 1989. Si Leonora Fidelson, 62 years old, medyo maputi ang buhok at may pilay ang kanang braso. Si Rosita Baga, 73 years old, may nunal sa kanang bahagi ng mukha, huling nakita December 7, 2009 sa Santa Mesa, Manila. Para sa anumang impormasyon tungkol sa kanila o sa kanilang mga pamilya, makipag-ugnayan po sa aming tanggapan 982-7777 Local 3011 o mag-email sa reunions@gmanetwork.com. Umabot na sa 474 ang bilang ng mga nawawala na nahanap na po natin at naibalik sa kanilang mga tahanan. Tsak kung patuloy ang pag-akyat ng bilang na yan, basta't patuloy din tayong magtutulungan. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Dito lang sa programang naniniwalang hindi dapat mawala ng pag-asa ang mga taong nawawalan ng miyembro ng pamilya. Because the search for missing loved ones ends